Update sa amnesty applications at Local Amnesty Board at ang Memorandum of Agreement ng National Amnesty Commission at NCMF ating pag-uusapan kasama si Attorney Lea Tanodra Armamento, ang chairperson ng National Amnesty Commission. Attorney Lea, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good morning uli, si Queng. Magandang tanghali at kay Ma'am Ninia, thank you again for inviting us here. So ma'am, simulan na po natin. No? Sa pagtatapos ng buwang ito, gaano po karami ang natanggap at naiproseso ninyong amnesty application sa ngayon? So far ma'am, ang natanggap namin na talagang hard copy ng application is only 28. But we are going to places of detention ma'am kasi marami na nandoon ang gusto mag-apply for amnesty. So we are looking forward na by the time na ma-establish namin ang lahat ng ating local amnesty board, at least makaprocess na kami ng halos mga kalahati siguro mga 20,000 ng mga applicants. Alright, ma'am, ilan na po ang nabuo ng Local Amnesty Board at kumusta na po ang pagdugon at partisipasyon ng mga ito sa programa? Sa ngayon, siyam ang duly established na Local Amnesty Board natin at very, very active sila. Sila yung mga nag-e-engage sa ating mga persons deprived of liberty, yung mga nasa kulungan. Sila yung mga dumadalaw at tapos sila din ang nakikipag-usap sa ating security sector, sa mga pulis natin at sa mga military natin. Sila ang nag-o-organize. Pero Ma'am Ninia, we are still looking forward to establish additional 10 Local Amnesty Board because of the concurrence of Congress on the proclamations granting amnesty to former rebels of the CPP, NPA, and NDF and their front organizations. So, attorney, mula po sa naging issuance ng implementing rules and regulations para sa Amnesty Proclamation, ibig sabihin po ba nito ay nasa full transition na po itong mga former rebels bilang law-abiding citizens ng bansa? Actually, ma'am, as a Queng, nasa campus sila, mostly ng mga military. They had been surrendering to the military, and tayo naman, nasa rules of procedure natin na provided that the offense was committed before November 22, 2023 when the President issued the proclamation, the act of filing an application for amnesty is considered as surrender. So we will consider them as former rebels. Even those na nakakulong na, convicted na, if they apply for amnesty, we will have to evaluate their application and process them for the possible grant by the President of Amnesty. Attorney Lea, para lang din po sa kaalaman ng lahat, gaano po katagal ang proseso ng amnesty application at ano po ang timeline ng buong proseso nito? Kami po, Ma'am Ninia, we are giving ourselves 90 days lang. Yung from the time you submit your application, once it is complete, we are giving ourselves 90 days hanggang sa masubmit namin sa Office of the President. And then it's the President's call now kung hanggang kailan niya matapos. Sabi naman sa amin ni ES Bersamin, 24 hours tapusin namin. Yun ang promise niya sa amin. So ma'am, sa ibang usapin naman po, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang layunin ng Memorandum of Agreement na nakatakdang lagdaan ng National Amnesty Commission at National Commission on Muslim Filipinos ngayong araw? Thank you very much for that, Ase Queng. Ang layunin nito is tutulungan kami ng National Commission on Muslim Filipinos to disseminate information regarding amnesty. Kasi, di ba, there are places in Mindanao na hindi natin kayang maabot sa mga, minsan may mga lugar na walang signal, may mga lugar na hindi naaabot ng radyo o TV. So, tutulungan nila kami para maabot namin ang mga kababayan natin na nagrebelde
para kung gusto nila mag-apply for amnesty. So, parang sila yung magpa-popularize ng ating amnesty program ng gobyerno. Gaano po kalaking tulong ang kasunduang ito sa amnesty program ng pamahalaan para po sa ating mga rebelde? Malaking tulong po, Ma'am Ninya, kasi sila po kasi yung may reach sila sa ating mga kababayang mga Muslim. So, of course, they have the trust of the Muslim communities. So they can help us and guide us, reach out to these Muslim Filipinos. Eventually, if we can get a majority of our members of the MILF and MNLF to apply for amnesty, then at least yung program ng government towards peace, ma-achieve sana natin. Okay, ma'am, manghuli na lang po, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Ma'am, as a Kweng, ini-encourage ko po yung mga kababayan natin. Magtiwala po sila sa administrasyon na ito ng gobyerno at kung pwede, i-avail nila itong benevolent act ng ating presidente towards amnesty. Kami po dito sa Amnesty, National Amnesty Commission, handa po kaming tumulong sa kanila at proteksyonan po namin yung kanilang privacy at ang confidentiality ng kanilang mga data na ibigay sa amin. Maraming salamat po. Ma'am, may pahabol na tanong lang po ang ating kasama sa media na si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Ilan po ba ang target na number or protection na masasubmit o mag-submit ng application for amnesty? Kailan po ang deadline ng submission? We are preparing for, as mentioned by Commissioner Nasser, we are preparing for 100,000 possible applicants. As a Kweng, the proclamations provides that the application period is only within 2 years from the time the Congress concurred. So for the CPP NPA, it will be 2 years from March 13, 2024. For the rest, the RPMP, RPAABB, the MILF, and MNLF, it will be 2 years from March 4, 2024. Sorry ma'am, may follow-up question pa po si Alvin. No? Ano daw po ang qualifications para makapasa sa amnesty? Ang sinasabi lang doon, ma'am, sa proclamation ni Presidente, dapat miyembro kayo ng RPMP, RPAABB, former members of the CPP, NPA, NDF, members of the MNLF, and members of the MILF, and the offense committed in furtherance of rebellion or the policy of their organization was before November 22, 2023. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Atty. Lea Tanodra Armamento, Chairperson ng National Amnesty Commission. Thank you, ma'am.